So, kung nakikita ninyo dyan, ayan, Maharlika Network. Ayan yan, no? Maharlika Network LLC. Ayan. Sinend nila sa akin. At ito ang, and the result is in. Okay? The result is in. No, Rico, hindi pa siya dismissed. So, this result, ayan, County of Los Angeles, dito naman hindi galing sa police. Nag-request tayo sa coroner's office. Ayan po yan, ha? Okay, Department of Los Angeles, Department of Medical Examiner. Ngayon, mga kababayan, can you believe that? Okay? Yes. Ang sabi dito, mga palangginging, okay? Dated. Kailan to dinate? Kailan to nirelease? Nasa dahig yata ako nito. Okay, copy. What is the date? Okay, walang March, Coroner's Office. This, minail nila ay June 25. Ayan, minail nila sa akin June 25. Nakita niyo yan? Ayan, June 25, 2025. Dito supposedly dapat may date dito sa examiner Chuba-Chucho na to. Okay, tignan natin. Oh yeah. Given, under my hand is ito. So, minail sa akin ng 2025, pero inilabas yung result coming from the coroner's office. Mamaya intindihin natin, nandito siya. Okay. Ang sabi dito, County of Los Angeles Department of Medical Examiner. Alright? Alright. Dear Sir, Madam, the County of Los Angeles Department of Medical Examiner Records Section is in receipt of your request. Unfortunately, the autopsy report that you requested is currently pending and not ready to be released. Okay? Pending pa rin ang autopsy report. Ngayon, salansanin natin mamaya kung bakit pending pa rin. Once the case is closed and the report finalized, including additional test, toxicology. Okay? Toxicology, yan titignan yung blood, and yung urine sample, kung siya ba ay positibo sa ipinagbabawal na boom, 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 o ipinagbabawal na polvoron. Sabi dito, once the case is closed and the report finalized, including additional test result, toxicology, microscopic, etc. Ang microscopic naman, yung heart, kidney, yung mga organs. Diba? Titignan nila kung may mga foul play ba dyan, may failure ba, or may heart attack, or whatever, kung ano yung kung mayroon bang natural cause of death, or sa toxicology naman, kung talagang siya ay pinalaklak ng ipinagbabawal na, alam mo na yon. So, sabi dito, I apologize for any inconvenience that this may cause. If you have questions or need additional information, please call our record section 323-343-0695. Respectfully yours, respectfully, Daisy Cervantes. Daisy Inoasa Cervantes. Hindi ko alam kung anong lahi ito. On behalf of Vanessa Gastelum, Chief Public Service Division, County of Los Angeles. Ang nakalagay dito sa isang page, kasi 2 page, papakita ko to sa inyo, para yung mga doctor dito, ayan po yan. Yan, permado yan. Ayan. Okay, permado yan. Then, meron ba? Ay, meron. Ano ito? May Espanyol. Akala ko yan, Espanyol sa likod. Ganun kasi dito sa Amerika, may English, tas may Espanyol. Na-dominate na kasi ng mga Espanyol dito. So, nakalagay dito sa likod, okay, State of California, County of Los Angeles, in the matter of the death, okay, of the medical, okay, the medical examiner of the County of Los Angeles certifies that on the 9th day, okay, ito 9th day nakalagay. On the 9th day of March 2025, in accordance with the law, he inquired into the circumstances surrounding the death of the above-mentioned person, caused an examination and identification to be made of the body and found in the deceased was named. Oh, so kung ang Beverly Hills Police, tama ba? Ang Beverly Hills Police ay dumating ng March 8, yung reported nila, sa coroner's office the next day pa. Kasi nakalagay dito on the 9th day, ayan yung result. Okay? May pangalan. Ayan, nakita nyo? Okay? Now, here we go. Sabi dito,
Kasi public record to eh. Pag public record, ibibigay sa inyo, ay sa, sa mga nagre-request. Alam mo, ito lang kagandahan sa Amerika. Hindi po pwede na, kung sa Pilipinas to nangyari, hindi ka bibigyan, kukontrolin nila yung information. Pero dito kasi, karapatan yan, freedom of information. Sabi dito, although may ganyan din sa atin, pero nakokontrol yung freedom of information. Sabi dito, a male, age about 44 years, that he came to his death on the 8th day of March 2025. Okay, yung body, kinuha pala ng coroner's office, ng medical examiner, the next day na. So ngayon, alam na natin. Diba? Nakinabukasan pa pala napunta sa kanila. Hotel, nakalagay Hotel, 9876 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California, 90-10, Los Angeles County, California, and that was caused by pending further medical examination. Nakita niya? Ayan po yan, permado yan ha. Ito ay, ayan, permado yan ng mga chief examiner yan, no? Kahit ano nyo yan. Kahit mag-request kayo, magbayad lang kayong 30 plus, pero it's the same thing, ganun pa rin ang ibibigay sa inyo. So, doon sa Beverly Hills Police, yung pinakita ko sa inyo na March 2013, yung pinakita kong dokumento sa inyo kanina sa email ko, hindi nila maibigay. Pero the same thing naman, it's under investigation. March 25. Ayan, no? March 25. Okay, now, anong ibig sabihin nito? Kasi may lumabas na sinasabi si Dean na kaya masashock daw tayo sa body camera. I don't know kung ano yung connection niya dun sa kasi may sinasabi si Dean na may kakilala siya, nag-usap kasi kami. Actually, nung nasa dahig ako, nag-usap kami ni Dean na talagang hinaharas siya ng mga hegemonyo sa Pilipinas. Pati, di ba, pinadalan siya ng bulaklak ng patay yung kanyang magulang, then hinaharas yung kanilang bahay and everything. So, hindi pa kami nag-usap recently, pero I hope meron siyang, may nilabas na ba si Dean? So, mukhang wala pa siyang nailalabas. Ngayon, mga kababayan, magtataka ka kung bakit hanggang ngayon, ang tagal-tagal ng autopsy report. Tandaan ninyo, ang involved dito si Liza Tanas. Kasama ni Liza Tanas yung namatay. Isa sa mga entourage niya. 'Di ba? Na suspected na pwedeng, base dito sa report, ay may toxicology. Well, standard kasi yan eh, yung toxicology report. 'Di ba? Tingnan niyo yung yung kanyang what do you call it? Urine and blood kung meron nga itong Coca-Cola and everything. So ngayon, mga palangga, bakit ang tagal nitong toxicology test na ito? Okay? Kasi dito tayo magkakaalaman kung siya ba ay dahil may mga sabi nga ng ating sabi ng ating informante, nung unang-una kong nilabas siyan ay na-over D. Okay? Ayon sa ating informante, na-over D. Pero magtataka ka ngayon dahil it's been March, April, May, June, July. 4 months na. Bakit ang tagal ma-rule out, malaman kung mayroon bang Coca-Cola, Fanta, Extra, di ba? Ganun na yon. O lang mo ba siya sa favorite ni Liza Tanas, di ba? Na Jalak, ako pa, social climbing lang naman ako. O meron bang tinira na drug prescription o na overdose? Di ba? Doon lang natin malalaman. Pero usually kasi, ang standard yan, kahit yung mga medical practitioner dito, 6 to 12 weeks lang yan, lalabas na ang result. 'Di ba? Pero kasi nga ito ay high profile case. Ngayon, napag-alaman natin, okay? Napag-alaman natin na talagang ito ay merong ginagapang ang mga bangag dito. May ginagapang sila dito sa Amerika na ayaw na niyong malaman. But again, sabi ko nga, long overdue na ito. 4 months na. Gaano ba kakomplikado yung resulta nitong autopsy report na ito? Kaya nga, meron bang substance, kumbaga, kung may NPA infiltration, meron bang substance infiltration sa kanyang system? 'Di ba? Kailangan kasi ma-confirm ng examiner kung meron man na pulburon, ilang gramo, ilang kilo, 'di ba? Kasi hindi basta-basta yan, dapat, 12 to 16 weeks na siguro yung pinakamatagal, di ba?
Pero usually nga, mabilis lang itong result na ito palanggaan. Kaso lang, 48 years. Mukhang baka may inaayos pa itong mga bangag na ito. Kasi yung pag-check nila dito sa liver, heart, lung, o kung ano man yan, natapyas ba yung lung niya, o ano man, dapat ngayon nasa ano na ito, na ngayon nasa public na ito. Meron bang damage yung kanyang organ, yung kanyang system? Ano ba talagang cause ng kanyang ikinamatay? Kasi he's 40 years old. At bago siya, ay 40 plus, 44. So bago siya namatay, nakitang masayang-masaya pa and everything. Actually, sa totoo lang, may nakasama ako sa Hague. Okay? Na-connected sa kanya. May nakalala ako doon na sinasabi niya sa akin na ito daw talaga ang itong entourage ni Liza Tanas. I think ano niya ba to? Basta related sa kanya. Para sa kanya, talagang ito ay user. Hindi ko lang alam kung anong use. Basta user daw ito, certified user. Hindi ko alam, user ba ng chocolate? Yeah, may nakasama ako sa kinonfirm niya sa akin. Kasi konektado to sa kanyang taong ito. Hindi ko lang alam, in-law ba? I don't know, hindi ko alam. Okay? Nakalimutan ko na. Kasi sobrang saya namin nung nandoon kami sa Hague. So, sinasabi niya sa akin na hindi totoo. Kasi may mga lumabas na ito daw ay first-time user. 'Di ba? May nagsabi sa akin, first-time user kasi kaya hindi nakayanan. Ang sabi nitong nakakonect sa kanya, hindi. Sabi niya na gano'n, user talaga yan. 'Di ba? Madalas siya kumakain ng ng chocolate bar. Yun ang kanyang statement. Ngayon, hindi natin alam hanggat hindi pa lumalabas itong autopsy report na ito. Ngayon, mga palangga, ang kwento dito kasi, bakit ganito katagal? Sabi ko nga, 4 to 6 weeks, 12 weeks, napakahaba na yan. Pag toxicology, standard yan, 8 weeks, labas na yan eh. Depende kung gaano ka-komplikado. But gaano ka-komplikado itong nangyari dito? Bakit ang tagal? Kasi kung more than 4 months na ito, mga darling, di ba? Ibig sabihin, maaaring iniiwasan nila yung malaman ng taong bayan kasi high-profile case ito eh. High bangag case. Dahil ito ay kasama ni Bangag. Ni Liza Tanas na Bangag. Kasi hindi nga natin alam kung sinaksakan nila or pinilit nila, I don't know. Dahil ito ay usaping what? Politika. Dahil nakakonect ito sa mga politikong mga bangag. Ngayon, siguro tinututulan pa ng mga ng mga lawyers nila, 'di ba? O wag niyo munang ilabas 'yan. Kasi madadamay si Liza Tanas diyan and everything. So kung si Marcos Bangag, si Liza Tanas Bangag, posible talagang dinidelay ito. Delaying tactics talaga ito para maiwasan ang iskandalo. Iniskandalo na nga natin sila, nalaman na natin. Hanggang ngayon wala pa ring what you call it? Message of sympathy ang Bangag. So, maari ito ay hinaharangan nila through their lawyers. Baka ginagapang nila sa Tanas dahil nga, syempre, pag nalaman ng taong bayan, pag nailabas, kasi hindi pwedeng itago to ng mga kababayan. Hindi pwedeng itago ito ng coroner's office dito sa California. Okay? Hindi nila pwede itong itago kasi ang sabi dito, kung natandaan ninyo, okay, nasabi ito, the time frame of completion. Okay, sabi dito, once the case is, basahin nyo yan. Ayan yung second paragraph. Once the case is closed and the report finalized, including additional test results, toxicology, microscopic, etc., the report will be mailed to you. So, i-mail nila sa akin. O, diba? The time frame for completion of each case may vary as not all cases may require additional testing. So, ito bayad ko na to, binayaran ko to. So, definitely, abangan natin pag minail nila sa akin yung yung report, lahat. Kasi March 8 pa siya nabawian ng buhay eh. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ano sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo? Kinontrol nila? Ginamitan ng lawyers? Ginamitan ng power? Ano sa tingin ninyo ang mga eksena dito? Okay? May addict daw na nakapasok. Sino yung addict nakapasok? Gugurgurin ko.
O, sabi ni Miss Independent, we conduct urine drug test pero normally umaabot lang siya 5 business days. Di mas lalo ang hair follicle drug test considering na advanced ang technology ngayon. Ayun na nga, Miss Independent. Kasi possible, this is high profile case, hindi natin alam, okay? Hindi natin alam kung anong ginawa ng mga bangag. Pwede kasing kinontrol nila. We don't know yet kasi hanggang wala pa itong result na ito.